Pakinggan niyo po mga kababayan kung paano nilalabanan ng mga DDS ang mga legal na proseso at mga sinasabi ng mga eksperto sa batas at sa konstitusyon para lamang po maipagtanggol si VP Sara at mailigtas ito sa impeachment trial. Pakinggan po natin ang sinasabi niya at mamaya meron po ako sa inyo ipaparinig na paliwanag. Malinaw po na paliwanag galing mismo sa spokesperson ng House of Representatives na ipinapaliwanag, nililinaw sa taong bayan kung bakit nagkamali po ang Supreme Court sa kanilang desisyon na pagdeklara na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. Maririnig po natin ang detalyado at malinaw na paliwanag ng mismong spokesperson ng House of Representatives para maunawaan po natin kung bakit kailangan nilang mag-file ng motion for reconsideration at kung bakit maraming nagsasabing eksperto sa batas at konstitusyon na nagkamali po ang Supreme Court. So pakinggan po muna natin si Alona ng isang DDS at mamaya ipaparinig ko naman po sa inyo yung paliwanag ng HOR kung bakit mali po ang sinasabi ng mga ito. Ito po. Pambihira talaga ito si Tamba. Para-pareho talaga kayo ng utak, ano? Ikaw, si Ngagava, at saka yung kumare ko, isama na natin dito, ha? Ang hina ng mga, yung mga julo nyo. Hindi kasi, diba, sabi ni Tamba, nire-respeto naman niya yung desisyon ng Korte Suprema. Tukol nga dyan sa pagbasura, no? Sa impeachment case na final nila against VP Sara. Diba? Pero, magpa-file pa rin daw sila ng motion for reconsideration. I mean, come on, Martin. I mean, abogado ka. Unanimous decision yan. Anong AMR mo? Unanimous decision. Ibig sabihin, Jutang Gina, ipapaliwanag ko pa ba sa'yo? Lawyer ka naman. Ibig sabihin yan, pare-pareho silang naniniwala. Pare-pareho nilang nakita na unconstitutional. Labag sa batas ang ginawa niyong pag-file ng impeachment against si VP Sara. Tapos mag-MR ka. Unanimous decision nga. Ang hina ng ulo mo. Anyway, kahit mag-MR ka, okay lang naman, no? Kaya lang, bababasura din yan, eh. Ang masama nito, puchat, mag-MR ka, tapos mag-accenan mo kayo ng pera ng taong bayan. Ang hina ng ulo mo. Parang ano yan, eh, yung sinabi ni VP Sara, na si Martin Romualdez gustong-gusto mong presidente. Ang hindi niya naunawaan, hindi siya gusto ng mga tao. Hindi ka pwede maging presidente, kasi ayaw ng taong bayan sa'yo. Bakit hindi mo yun maunawaan? Parang ito sa impeachment kay si Sara, mag-MI ka pa, my God. Unanimous decision nga yan. Jutang ginangina ng ulo mo. Nako, pare-pareho kayo ng pinsan mo tsaka ng kumari ko. Ina ng ulo nyo. So yun mga kababayan, narinig po natin, ano? So basically, sinasabi niya na parang tinatanggalan niya ng karapatan na mag-file ng MR or motion for reconsideration ng HOR. Kahit pa mismong Supreme Court na nagsasabi na pwede pong mag-file ng MR or motion for reconsideration ang House of Representatives. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo. Sasabihin lahat ng mga yan at gagawin lahat ng mga yan para lamang po maprotektahan si VP Sara na hindi mapasailalim sa impeachment trial. Dahil in my opinion, takot po, kahit mga DDS, takot po sila na makita ng publiko ang mga ebidensya at marinig ang mga testimonya. Ngayon mga kababayan, kahit po Supreme Court ang nagsabi na pwedeng mag-file ng motion for reconsideration, ang HOR kinokontra po nila. At gusto po nilang itanim sa utak ng mga Pilipino na tama po lahat ng desisyon ng Supreme Court. Ang sinasabi naman po ng mga legal expert at ng mga taga-HOR, nirarespeto namin ang desisyon ng Supreme Court. Supreme Court yan eh. Pero may legal process po at legal remedy para questionin at ipaliwanag sa Supreme Court na maaari kayong nagkamali or may mga na-overlook kayo. May mga factual records from HOR na maaaring mali yung interpretasyon nyo or hindi nyo nakita or na-overlook nyo, na-miss nyo. Kaya gagawin po ng HOR na mag-file po sila ng motion for reconsideration. At yun po yung kinakatakutan ng mga DDS dahil maaari pong mabaliktad or mabago ang desisyon ng Supreme Court kapag nangyari yon. Sa palagay ko, magkakaroon po ng oral argument at magkakaroon ng debate or magkakaroon ng paliwanagan at pagpapakita ng mga ebidensya at records ng HOR sa Supreme Court at maaari pong mabago ang desisyon ng Supreme Court at yan po yung kinakatakutan nila. Ngayon, pakinggan po natin itong malinaw at detalyadong paliwanag ng spokesperson po ng HOR. Ito, dinitalye niya, inisa-isa niya yung mga dahilan kung bakit maaaring nagkamali po ang Supreme Court at kung bakit kailangan nilang mag-file ng motion for reconsideration. Pakinggan po natin. Una sa lahat,
nananatili ang respeto ng Kamara sa ating Korte Suprema. Subalit kami ay lubos na nababahala matapos naming matanggap at mabasa ang desisyon ng Korte Suprema kung saan pinuwalang bisa ang impeachment complaint na isinampa noong 5 ng Pebrero 2025 laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Kamara, matapos ang masusing pag-aaral, ay maghahain ng motion for reconsideration dahil ang desisyon na nagsasabing ang articles of impeachment ay ipinadala sa Senado ay barred or unconstitutional, ay nakaangkla sa mga factual premises o findings na mali at salungat sa opisyal na record ng Kamara. Naninindigan ng Kamara na ang proseso ng impeachment ay naaayon at sumunod sa konstitusyon at jurisprudence gaya ng desisyon sa Francisco at Gutierrez. Sa madaling salita, ginawa ng Kamara ang lahat upang sundan ang mga alituntunin at prinsipyo ng ating saligang batas at ng mga naunang pasya ng Korte Suprema. Kaya't kami lubos na nababahala sa tila bagong mga requisites na itinataw sa nasabing desisyon. One of the central facts in the Supreme Court decision is the claim that the February 5 impeachment complaint was transmitted to the Senate without a plenary vote. This is categorically false. Mali po ito. Noong February 5, 2025, si Majority Leader Manix Delipe ay nagmungkahi na ipasa ang February complaint sa Senado. Batay sa katotohanan ito ay verified at permado nang hindi bababa sa 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ang mosyong ito ay inaprubahan sa plenaryo at agad rin bumuo ang Kamara ng Panel of Public Prosecutors. Makikita po ito sa House Journal No. 36 at detalyado rin sa opisyal na record of the House of Representatives. Ang transmittal sa Senado ay hindi unilateral o ministerial. It was a clear result of plenary action. The court also claimed that the House failed to act on the first 3 impeachment complaints filed in December 2024. This too is inaccurate. Sa parehong araw na inaksyonan ang February complaint, bumoto rin ang Kamara sa plenaryo na i-archive ang 3 impeachment complaints na inihain noong December. Ginawa ito ilang oras bago mag-adjourn ng session dahil nakumpirma na ang February complaint ay permado at verified ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara. Ayon sa konstitusyon, ito ay itinuturing ng Articles of Impeachment at obligadong ipadala sa Senado para sa paglilitis. Gayunman, sinabi ng Korte na hindi raw kumilos ang Kamara sa 3 reklamo dahil nag-adjourn na ito, na para bang pinabayaan ang mga ito ng walang aksyon o konsiderasyon. Ito ay malinaw na salungat sa opisyal na record at sa mga dokumentong isinumite mismo sa Korte Suprema. The conclusion drawn by the Supreme Court that the February complaint violated the 1-year bar is therefore grounded on a factual and procedural inversion. Ang pinakabatayang saligan ng desisyon kung saan umikot ang mga legal pronouncement ng Korte ay mali. Hindi isinama ang plenary vote, mali ang pagbasa sa timeline ng mga kilos ng Kamara, at mas pinaniwalaan ang isang news article kaysa sa House Journal at opisyal na report na isinumite mismo sa Korte. Nakakabahala na ang desisyon ay hindi man lang bumanggit o tumugon sa mga dokumentong ito. The Supreme Court also invalidated the articles of impeachment on the ground of due process. Ayon sa Korte, kahit ang reklamong permado na at verified ng 1/3 ng mga miyembro ay kailangan pa rin basahin ng bawat pumirma at pagkatapos ay i-refer muli sa plenaryo upang pagbotohan. Dapat din daw ay nabigyan ng kopya at pagkakataon ang respondent na sagutin ang reklamo bago ito maisumite sa Senado. Ngunit wala pong ganitong rekisito sa ating konstitusyon o sa mga rules ng Kamara. Sa madaling salita, nagbigay ang Korte ng panibagong patakaran na wala naman sa umiiral na batas. Pinawalang bisa nila ang Articles of Impeachment base sa mga bagong pamantayan ng due process para sa respondent. Meron po tayong tinatawag na Doctrine of Operative Facts. Ibig sabihin, kung sinunod ang batas na umiiral sa panahon ng pagkilos, maituturing na legal or valid ang pagkilos. Ang Kamara ay pinarusahan dahil sinunod namin ang Francisco at Gutierrez rulings, mga pasya na galing din sa Korte Suprema. It should also be said, kung due process at opportunity to be heard ang usapan, ilang beses nang naimbitahan si Vice President Sara Duterte sa mga pagdinig ng committee upang siya ay mabigyan ng pagkakataon ipaliwanag ang kanyang panig. Ngunit nanatili siyang tikom ang bibig.
The House has also reviewed the now very stringent requirements imposed by the court before an impeachment complaint can move forward. These are requirements that essentially amend the Constitution and represent an unacceptable intrusion into the exclusive powers of the House of Representatives. It is for these reasons that the House will be filing a motion for reconsideration. We remain hopeful that once the facts are corrected, the court will arrive at a different and more just conclusion. Muli, ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa wastong proseso. Inuprubahan ito ng Kamara sa plenaryo, ipinadala ito sa Senado na may buong otoridad ng institusyong may pananagutan sa saligang batas. To disregard these facts is not only a disservice to the truth, it is a disservice to the Constitution itself. Nananatiling matatag ang Kamara sa tungkuling ipagtanggol ang integridad ng ating mga demokratikong institusyon. Hinihikayat namin ng publiko na basahin ang mga record, sundan ang mga pangyayari, at huwag malito sa maling impormasyon. Malinaw ang katotohanan. Nagkaroon ng botohan, naitala ito sa opisyal na talaan, at ginawa ng Kamara ang kanyang tungkulin. Ayun mga kababayan, detalyado, maliwanag at madali naman pong maintindihan yung pinaliwanag ng spokesperson ng HOR. Inisa-isa niya yung dahilan at mga rason kung bakit nagkamali po ang Supreme Court ayon po mismo sa factual records ng HOR. Bibigyan ko po kayo ng isang example na sinabi ng spokesperson po ng HOR kung bakit po nagkamali ang Supreme Court. Sinasabi po ng Supreme Court doon sa kanilang desisyon na na-trigger daw po yung one-bar rule dahil dinismiss po ng HOR ang tatlong naunang impeachment complaint laban kay VP Sara at 7:15 p.m. Dahil according po sa Supreme Court, nung nag-adjourn sila, ang HOR nag-adjourn at 7:15 p.m. at walang ginawang aksyon dun sa naunang tatlong complaint, automatic na dismiss po at na-initiate po ang impeachment proceedings at na-trigger po ang 1-year bar rule. Yun po yung sinasabi ng Supreme Court. Pero ang paliwanag po at nasa records po ng HOR, bago po sila nag-adjourn ng 7:15 p.m., inaprobahan muna nila at hinatid nila sa Senate at 4:57 p.m. yung fourth complaint. So, ibig sabihin, wala pang nadidismiss at that time, wala pang na-archive, wala pang nadidismiss. At 4:57 p.m., naaprubahan at nadala po sa Senate ang fourth complaint. So, ibig sabihin, wala pa pong na-archive or nadidismiss na tatlong complaint kasi according po sa Supreme Court, na-dismiss po yung tatlong complaint at 7:15 p.m. nung nag-adjourn po ang HOR. Pero bago po nangyari yon, nadala muna ng HOR at 4:57 p.m. yung fourth impeachment complaint na naglalaman po ng 7 articles of impeachment, nadala nila yon sa Senate at 4:57 p.m. So nauna pong mangyari yon bago na-dismiss yung tatlong impeachment complaint. So, ibig sabihin, wala pong na-trigger na 1-year bar rule. So, ibig sabihin, doon pa lang po nagkamali na ang Supreme Court. At marami pa pong mga ipinaliwanag ang spokesperson ng HOR na mga mali or na-miss ng Supreme Court. Kaya po sila magpa-file ng motion for reconsideration. At yung po yung kinakatakutan ng mga DDS. Kaya yung po ang kinakalat na narrative nila alona ng mga DDS na respetohin na lamang ang Supreme Court, yada yada. Nirarespeto po ang Supreme Court, no? Nirarespeto. Pero hindi naman po mga santo ang mga Supreme Court justices na hindi na po sila nagkakamali. Kaya nga po merong isa pang remedyo na inilalaan sila at ito nga po yung tinatawag na motion for reconsideration. Dahil kahit mismo sila, inaalaw nila ang kanilang mga sarili, ang mga Supreme Court justices, ang Supreme Court as a whole, inaalaw nila na sila'y ma-question or mausisa para makita kung tama ba ang kanilang mga desisyon. So, yan po ay parte ng demokrasya. Kaya nga po, kahit mismo Supreme Court ay pumapayag na mag-file ng motion for reconsideration ang HOR. At yan po ang kinakatakutan ng mga DDS. Dahil nakita rin siguro nila ang mga paliwanag ng mga eksperto sa batas at sa konstitusyon kung bakit may mga butas at kung bakit may mga maling desisyon ng Supreme Court patungkol po dito sa pagdeklara nila na unconstitutional ang impeachment ni VP Sara. So magkakaalaman po tayo mga kababayan.
And ayon naman po sa Senate, itutuloy pa rin nila ang impeachment trial pero magbobotohan muna sila. Pero hindi na ako umaasa dyan dahil marami pong maka-Duterte sa Senado, no? Pero sana magtagumpay po ang motion for reconsideration ng HOR at mag-grant po ng Supreme Court at mabago po ang desisyon. Ako po ay kumpiyansa, malakas po ang aking tiwala na tama po ang HOR dito. Na sinunod nila lahat ang dapat sundin na sinasabi ng batas at ng konstitusyon para maging legal at constitutional ang impeachment na inihain laban po kay VP Sara. So mga kababayan, patuloy po tayong lumaban sa mga narrative ng mga DDS dahil hindi po dapat na sila lamang ang naririnig. Lalong-lalo na kung mali po yung mga pinagsasabi nila. No? Mag-pushback po tayo, ipaliwanag natin, ipakita natin ang paliwanag ng mga eksperto nang magkaroon pa ng mas matino, mas mabuti at mas maayos na pagkaunawa ang ating mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na ikulong lamang tayo ng mga grupo o ng mga kampo sa mga naratibo o pagkakaunawa na sila po lamang ang nagbebenepisyo. Mali po yun. Pakinggan po natin lahat, lalo-lalo na ang sinasabi ng mga eksperto. At hayaan po natin na ang tamang proseso ang manaig, no? So sana po magtagumpay ang motion for reconsideration na ihahain po ng HOR. Kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo sa mga development, sa mga update at sa mga naririnig nyong statement or opinion ng mga legal expert? Ilagay nyo lamang po sa comment section at huwag niyo pong kalimutang i-like ang ating video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.